Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Basa na marami sa ating mga kababayan kung paano inilaglag ng House of Representative member na si Franz Castro ang liderato at speaker na walang iba kundi si Martin Romualdez na di umano'y isa sa nakikipagpulong para sa ipa-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Nahuli nga daw sa sariling bibig si Franz Castro matapos ang national interview nito kung saan ay diretsahang sinabi na isang political leader or political party leader ang nasa likod ng impeachment talk laban kay BP Sara. Tila napagtanto-tanto ng marami sa ating mga kababayan na ang naging dominante ngayon sa Kongreso ay ang political party kung saan ay presidente si Martin Romualdez. Pero bago ang lahat mga Napaghahalataan kasi mga kaibigan no? Napaghahalataan. Kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay wag sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, hindi nga daw inaasahan ng kampo ng speaker na si Martin Romualdez na di umano'y ilalaglag siya ng ACT Teacher Party List representative na walang iba kundi si Franz Castro na dito ay inilantad na national TV na ang nasa likod daw ng impeachment complaint laban kay BP Sara ay mismo mga political leader sa Kongreso. Inilabas mismo ng News 5 sa kanilang Facebook page sa pamamagitan ng kanilang media outlet na One News ang naging pahayag ni Castro patungkol sa mga kongresista or political leader ang nasa likod ng planong impeachment laban sa nasabing vice presidente. Dito nga daw hindi nakatanggi pa ang kampo ni Martin Romualdez na isa-isa mismong lumutang ang mga impeachment complaint na pinapakalat ni Castro na galing daw mismo sa ilang matataas na opisyal ng Kongreso. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, actually gusto kong matuloy ang impeachment ni BP Sara because as if natambalos-los have given us the green light to have a big... Ano kaya mangyayari mga kaibigan kung sakali matuloy yung impeachment niya, malamang sa malamang mapapahiya itong mga kaibigan. Lalo't wala silang ebidensya mga kaibigan, hindi po ba? Audiences of rallying against them and to the Kuting of Norte. Impeachment for Sara is our advantage to victory and there is possibly of ousting the Kuting of Norte from its own case. Masyadong nagmabadali si Martin sa ambisyon niyang maging presidente. Wala pa naman siyang nagagawa sa bayan, naging speaker lang. Kala niya magiging presidente na siya agad. Alam naming taong bayan ang galawan ng mga politikong di mapagkakatiwalaan. Si Martin Romualdez walang hiya ang nagpasweldo sa mga officials, ang mga taong bayan ang nagpasweldo. Hindi pa ka nakasolve sa problema, ang mga presyo ng mga bilihin ay hindi na totoo pa kaning pangarap. Lumaban kayo ng patas, talagang siniraan nyo pa ang nagtatrabaho ng maayos at tapat. Kayong mga nagkakampihan, may araw din kayo. Hindi po mananaig ang kasamaan.
Lord, ikaw na po ang bahala sa aming bayan at sa aming BP Sara na pinagkakaisahan ng mga taong mataas ang lipad. Alam nyo, huwag kayong maniniwalang hindi totoo ang impeachment laban kay BP Sara. Dininay lang nila kasi naglaglagan sila. Ang buong akala kasi nila, ganun lang kadali masisira political image ni Inday. Well, dyan sila na wrong move. Tingnan Yung mga nagkakampihan nun mga kaibigan ngayon nagsisiraan. Ganyan sila kabulok. nyo ngayon, si Castro mismo ang kumanta na leader ng Kongreso ang nagpupulong to impeach the DepEd Secretary. Sino ba ang pinaka-leader ng House of Representatives? Diba si Romualdez? Diba ngayon gets yun na sinabi ni Digong na talagang ambisyon ni Martin ang magpangulo? Sino ba naman ang mga taong hindi ba? After all na siya na ang may hawak ng lower chamber, siya ang may control sa mga congressman, sa kanya lahat sasamba ang mga yan para magkapera. Sabi nga Tatay Digong, bilang na ang daliri ng mga kongresistang hindi nangungurakot pero halos lahat ay may sideline. So paano sila magkaka-sideline kung hindi sila didikit sa speaker na si Romualdez? Kaya malakas ang loob ni Tambaloslos kasi isang bigay lang niya ng project sa mga nasa Congress, papanig na sa kanya. So any moment kapag hinug na at planchado na ang impeachment complaint, ilalabas na nila yan. Kaya lang dalahiratong si Castro at gigil na gigil kay BP Sara. Ayon on national television pa niya sinabi na mga leader sa Congress ang nagpupulong na sa planong tanggalin bilang Vice President si Inday. Mga gonggong ano ngayon? Kayo naglalaglagan, mga denial pa kayong lahat. Ihalata namang pinagkakaisahan nyo si Sara. Akala nyo madali lang yung madudurog? Well, kayo na ngayon ang madudurog. Yari kayo sa mga Bisaya, Muslim, Tagalog at Mindanao. Mali kayo ng binangga. Masyado kasi kayong ambisyoso at ambisyosa. Kala nyo naman kung sino kayo. Wala kayong panama sa kung sino ang gusto ng mga Pilipino. Wala talagang baong hindi aalingasaw. Good luck sa inyo. Inumpisahan yung sirain si BP Sara. Lagot kayo ngayon sa mga sumusuporta dyan. And quote, pilit man daw itago ng ilang mga kongresista at politiko ang kanilang ambisyon na maging pangulo. Tila wala daw lihim na hindi na bubunyag. Kaya ang kanilang mismong inaasahan at itinuturing na kakampi ang mismong maglalaglag sa kanila. Hindi daw nakalimutan ng marami sa ating mga kababayan na on national TV pa sinabi ni Franz Castro na political leader or political party leader ang nasa likod ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Bilang isang pruweba, inilabas mismo ng mga sources na kasalukuyang pareng presidente or political party leader ng Lakas Christian Muslim Democrats or Lakas CMD ang speaker na si Martin Romualdez. Sino pa nga daw ang nasa likod ng impeachment complaint ni BP Sara? Wala na daw iba kundi ang mga nag-aambisyong pumalit sa pinakamataas na pwesto na pinag-aagawan ng mga politiko. Magkakababuyan daw. Babuyan guys kapag daw na-impeach si VP Sara Duterte. Ayan ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte kanina mga kakotsero. Ito pang matindi. Mapipilitan daw siyang tumakbo bilang senador o vice-presidente. Yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kakotsero. Anong basehan yan? Ito yung balita kasi. Yan. Nasabi, magkakababuyan tayo, sabi ni former president. Ito pala. Magbabuyan daw eh. Huwag naman ganon, sir. Huwag naman magbabuyan, sir. Okay. Rodi Duterte eyes VP run if Sara gets impeached. Yun ang kanyang sinabi mga sir. So, former President Rodrigo Duterte already has a game plan in case his daughter, Vice President Sara Duterte, is ousted via impeachment. I doubt it will happen. Mga kutsero. Not anytime soon. Kasi hindi pa buo yung kumbaga hindi pa buo yung propaganda. So hindi pa mangyayari ngayon yan. So I doubt it if it will happen. I even doubt kung mangyayari talaga yan in reality. Parang hindi eh. Malabo. Kasi alam niyo kung bakit. Ito lang, ano na naman to? Theory ko lang naman to, Teorya ko lang naman. Kapag na-impeach si VP Sara, ang unang-unang tatamaan dyan ay yung mga tao may interest na umangat sa kanilang mga pwesto. Diba? And they would not want the negative publicity. Let's be real. Yun ang mangyayari dyan. Ayawan nila yung negative publicity niyan.
O, sino ba yung mga yung mga nababalitang mayroong interest daw na tumakbo for president? O, kasi isa na dyan si Martin Romualdez. O, iba pa. Tsaka yung iba pa. Yung mga may interest din na pabagsakin si VP Sara. Mawawalan sila ng kumbaga, mawawalan sila ng credibilidad or momentum. Mawawalan sila ng momentum for them to make headway for the 2028 national elections. So, I doubt if it will happen. Pero ang sigurado kung hindi titigil ay yung mga batikos laban kay VP. Sure yan. Walang ano yan. Walang question dyan. Tuloy-tuloy yan hanggang 2028 para if ever, di ba, currently, nagsabi si VP na wala naman daw siyang plano tumakbo, but if ever, di ba, at least medyo natrabaho na nila. Yun yung mangyayari dyan, most probably. So sabi niya, despite his old age, Duterte won't hesitate to make a political comeback by running either for vice president or senator in the next election. Mapipilitan daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa eleksyon. Yan ay kung ma-impeach ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Okay. Sa panayam ng SMNI, sinabi ng dating Pangulo na kakandidato siya bilang senador o vice-presidente kung ma-impeach si VP Sara. Kasunod ito ng mga usap-usapan ng mga umano'y nilulutong impeachment laban sa vice-presidente sa Kamara. Alam mo, pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Pilitan ako, it's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si Inday ang presidente, okay lang. When I begin to talk, election na pa, just around the corner. Talagang magkababuyan tayo. I do not lose it. I'm retired. At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.